Ito guys, yan. Ito, naka-float yan na ganyan. Ngayon, pag naghang yan, siya yung nagko-control ng tubig sa baba or water pump sa baba. Pag naghang yan guys, yun o, nagkakarga si storage tank. Yan guys, good morning. Punta tayo ngayon ng Maricaban, Pasay. Mag-aayos tayo ng water pump. Actually may setup na sila ng water pump doon. Dalawa pa nga yung water pump nila is 1.5 HP yata yun. Ang nagiging problem, hindi umaakit ng ayos doon sa sa storage tank doon sa inataas doon sa 5th floor. At the same time, minsan yun, dumidiretso yung underwater pump tapos wala ding bypass. Gagawa natin ng bypass. Actually, hindi ko pa siya napupuntahan. Nag-send lang ng video tsaka photo yung may-ari nung site kung paano nagmagana yung water pump guys. Yun. Puntahan natin guys yun. Tapos diretso gagawin na rin natin. Ayun, ito yung setup ng motor. Ito may APC siya. Actually yung APC hindi naman siya masama. Kaso, syempre, depende sa setup or sa settings, do sa layout ng tank natin. Kasi, syempre, kagaya nito, naka-APC nga sila. Pero, ito kasi, ang APC, naka-design yan, kailangan may pressure yung tubig na dadaan dito or magtutulak dito para ma-detect niya na merong nadaan sa kanyang tubig. Kasi pagka wala, pwede siyang magkaroon ng airlock. Kasi ito kasi, water pump na to, dito siya kumukuha sa storage tank. Itong storage tank, ka-level lang niya. Yun. Kumbaga, magkapantay lang sila nung water pump. Kaya nangyari, kahit may nababa na tubig kay storage tank, nangyari sa kanya is hindi niya ma-push yung spring ito, kaya hindi niya mabuhay or hindi niya ma-trigger yung pag-open itong water pump kasi nga hindi ma-push nung normal flow nito. Pero kung halimbawa galing kay service provider, may pressure siya, yun, okay yun. Pero kaya ito papalitan natin, pronto na magkaroon ng airlock, papalitan natin siya ng float switch. Ito yung float switch natin kasi si water pump dito lang naman siya nakakuha ng tubig kay storage tank. Ang gagawin natin, purpose kasi ito ni APC, parehas lang sila ni float switch. Kumbaga, pag naubusan ng tubig si storage tank is kakat off niya yung kuryente para hindi mandar yung water pump. Nasa ganun, hindi masunog. Ngayon, ganoon din kay float switch. Ang gagawin natin, pag nawala ng tubig or laman ng tubig si storage tank, papatayin niya yung kuryente, hindi andar si water pump din. Kapag nagkaroon na ulit ng tubig na galing kay Maynila na puno na si storage tank or kahit kalahati, then umangat na yung level nitong float switch natin, aandar na ulit si water pump. Ganun yung mangyayari sa kanya. Then isa pa, lalagyan din natin ng bypass from Maynilad to dito, packet dito guys. Kasi ang purpose ng bypass is halimbawa walang kuryente at malakas naman yung tubig galing kay Maynilad, akit siya dito. Kasi syempre itong storage tank, hindi yan pupunta yung tubig or akit yung tubig pataas. Kasi nga syempre naka-imbak na siya kay storage tank compare kay Maynilad. Meron pa siyang pressure or may pressure pa na magtutulak pataas dito. Kahit sabihin natin second floor, third floor, kahit pa paano, kahit mahina, may tubig na akyat compare na dito na galing kay storage tank. Kasi either na lang kung naka-elevate to, yun pwede. Ayun, by gravity, bababa. Sa panagawin natin, ayan, lalagyan natin siya ng ground kasi walang ground yung natin dito. Yun yung iaan natin kasi for safety guys yun. Kaya minsan guys, hindi naman sa sinisisi, minsan huwag kayong mamimiwala pag bumili kayo sa depot ng motor, sasabi sa po, pwede po ito, kailangan po nito. Hindi porke ito para hindi masunog motor or may APC, kailangan nyo na. Depende po sa sitwasyon guys. So kayo maniniwala sa mga sinasuggest ni depot guys. Minsan kasi overkill na, hindi na makailangan na or mali na yung setup. Yun, ito yung katunayan na si APC natin, may built-in siya na check valve. Ayan, makikita nyo. Open na to dito. Dapat may lalabas ng tubig kasi nga may built-in na check valve si APC natin. Yun yung nagpapahirap sa by gravity na flow. Kaya hindi nagtitrigger. Hindi ma-push ni tubig yung by gravity.
hindi ma-push niya yung ano, yung check valve kasi may spring yun. Pag na-push ng tubig yun dyan, tsaka mabubuhay yung natin APC. Yan o. Yan o, may tubig to. Open natin. Yun. Yan o. Kung walang check valve yan, babalik na yun dito, palabas dito. Yan to kasi may built-in na check valve, kaya yun yung nagtitrigger kapag by gravity lang nangyari sa kanya is hindi niya ma-push yung check valve. Ayun, hindi mabuhay yung APC natin. Hindi niya ma-detect na may tubig. Hindi niya bubuhayin yung water pump natin or yung current. So ayan, tanggal natin APC, filter natin ng 5-way connector. Then pati yung wire, ayos na rin natin yan, prone siya mag-loose. Kasi nabanggit ko sa inyo kung may i-add kayo, dapat naka-pigtail siya, hindi ganyan. Ayan, kasi problema yan, nag-iinit yan yan. Pwede pag mula ng sunog, guys. Yun. So nagdagdag na rin tayo ng wire para sa ground. So ito, yun, green na nga yung ginamit nila. Hanggat maaari, huwag tayong gumamit na kulay green sa mga gantong line 1, line 2 or live, kasi ang green talaga mas maganda. Ground lang, ayan, ito ground, nagdagdag tayo ng ground kasi walang ground yung existing, lagyan na rin tayo ng ground. Ito yung wiring natin, ayan. Gagawa ko na lang ng diagram to para mas maano nyo. Bali, dalawang float switch yung magpapagaan sa kanya. Tanggal natin yung APC, guys. Open natin to. Yun, naandar na siya. Ibig sabihin nun, baba ko muna ulit, maingay kasi. Ibig sabihin nun, kapag mandar siya, yung tubig sa taas is hindi pa puno. Ngayon, pag napuno yun, naangat yung float switch, mamatay yung motor natin kapag lumutang na yun. Then, syempre, mas malaki yung storage tank natin sa taas. Kapag ito naman is naubos na at lumutang na yung ating float switch na inilagay, titigil din yung motor. Ayan, diretso siya. Hanggat hindi na pagpuno ng tubig dito sa storage tank. Yun, tapos naglagay din tayo ng ng bypass para if ever galing kay Maynila daw supply ng tubig is direct na sa hindi na dadaan sa water pump. Ayun, hindi ko pala na-connect. Kaya hindi ko pa siya connect. Papakita ko sa inyo na hindi siya magbabackflow. Ito kasi yun. Yan, open natin to. Yan. Parang puno na yata sa taas. Kaya ganun. Yan. Ayan. Diretso na siya. Yan, tubig na. Ayan, hindi babackflow. Andito tayo ngayon sa taas. Ito yung storage na ngayon. Bagit ko sa inyo, mas malaki to na kaysa ito. Nasa 2,000 liters to. Tapos ayun, yung float switch natin, yan yung magkocontrol doon sa motor natin. If ever ayan, halos mapupuno na siya, hindi na under yung water pump. Ngayon, meron tong float valve. Hindi ko siya tatanggalin kasi pag tinanggal ko yan, pwede mag-overflow itong storage tank natin sa gabi. Kasi nga, naggawa na tayo ng bypass. Ibig sabihin nun, lalo na sa gabi at malakas ang tubig, umakit dito sa storage tank, pwedeng through galing sa pressure ni water pump, ni Maynilad, magpuno tong storage tank na to. Kumbaga madagdagan pa yung tubig niya. Kaya kung halimbawa sa gabi malakas ang tubig, pwedeng hindi siya nakadepende dun kay water pump, guys. Yun. Kaya dalawa nilagay natin, isang float switch tsaka float valve. Yun. Ay, dito nga pala sa taas. Ayun. Nagdagdag ako ng dalawang T para sa bypass, guys. Ito kasi yung linya nila, yung galing dito sa yung water pump dito sa baba. Yung water pump na yun, yung naka-composite tank na yun, magsusupply siya dito sa 8 submeter. Yan, ibig sabihin niya 8 unit yung susuplayan niya. Ngayon, naglagay ako ng bypass from storage tank kasi yung check valve doon is spring, hindi kayang itulak ni storage tank by gravity kasi nga halos magka-level sila or konti lang yung yung elevate niya or taas niya. Ngayon, naglagay ako dito. Yan. Tina ito, galing yan dito. Yan, nag-check valve ako. Ayan, bukas na yan, guys. Open na yan. Check valve ako, hindi nagbabackflow yung tubig. Yan yung galing dun. Hindi nabalik yung tubig galing sa sa water pump. Ngayon, yan, ko-connect
Yun yung patingin yan. Kukunik doon sa storage tank na yun, doon sa baba na yun. Maglalagay tayo doon ng T. Yan. Yung T na yun, dediretso yan dito. Siya yung magsisilbing kapag hindi nagana yung water pump natin. By gravity, bababa itong storage tank. Kaya yung valve nito, lagi lang yan naka-open guys. Ito. Yan. Ito namang isang bypass na to. Ito, yan. Nandito yan. Kung matatandaan nyo doon sa baba, naglagay tayo ng bypass para doon sa storage tank. Kasi yung supply nito is water pump din pataas. Ngayon ito naman, aakyat ito by galing kay supply kay Maynilad. Aakyat siya dito. Ayan, pasok din siya dito guys. Hindi naman siya magba-backflow doon kasi di ba may check valve tayo. At the same time, hindi rin magba-backflow dito kasi may check valve doon. Ayun. Doon sa ating water pump. Ayun. Doon sa may composite. Doon sa tabi. Kaya ang tubig na galing kay gravity, papunta lang din dito sa mga submeter. Or kung halimbawa galing man dito kay service provider, paakyat lang yan hanggang dito lang yan guys. Tapos ito naman, itong supply na to, kung halimbawa man itong gagamitin water pump, hindi siya babalik dito kasi may check valve tayo, hindi rin siya babalik dito kasi may check valve. Lahat yan nakafocus dito lang. Kaya dito tayo naglagay ng ng bypass kasi kailangan yung kahit by gravity through Maynilad to water pump, kailangan dadaan muna siya dito sa water pump natin, sa water meter natin kasi syempre kung hindi natin dinaan dito, kumbaga gagamit sila sa gripo na hindi mariread yung tubig na ginamit nila or na-consume nila. Kaya dito tayo naglagay ng bypass, umakyat pa talaga dito kasi kailangan natin padaanin before sa water meter or dumaan siya sa loob ng water meter para lahat ng na-consume ng bawat unit is na-read ng submeter natin guys. Ayan, kaya dito siya dumaan lahat ng bypass natin. Yun. And guys, ito yung walong metro na yun, medyo mas mahirap lang talaga mag-repair kumpara maglinya ng bago. Yun, salasalabat yung linya nila. Ito, ayan. Ewan ko lang, parang papapalitan pa nito ng water meter. Nantay lang namin yung may-ari. Pero yung mga bypass na ikabit ko na, may mga nabago na rin akong pipe. Ito, yan, existing na yan eh. Yan, ito yung diretso na kinabit nating pipe, tobo. Yan. Lagay lang tayo ng T kasi ito pababa yan sa water pump. Ngayon yung by gravity, yan, pababa lang kay storage tank, diretso doon, tapos pasok doon. Yun naka-check valve tayo doon. Nakita ko naman sa inyo, open yung union patenting yun kanina, pero bukas na yung valve natin, hindi nagba-backflow kasi pag nag-backflow yan, mangyayari yan, yung storage tank natin is aawas. Itong storage tank natin dito, aawas yan. Yan. Tapos, bypass natin. Pakita ko naman yung motor yung nag-fill dito sa taas. Kasi kino-control siya nga ng float switch. Ito yung float switch natin eh. Tinaas ko lang muna. Ngayon, let's say, naghang na ito. Ibig sabihin, nabuwasan na yung level ng tubig nitong storage. Ito guys, ayan. Ito, naka-float yan na ganyan. Ngayon, pag naghang yan, siya yung nagko-control ng tubig sa baba or water pump sa baba. Pag naghang yan guys, yun nagkakarga storage tank. Ibig sabihin nabawasan na yung tubig natin. Ngayon, pag napuno na itong storage tank, aakyat ulit siya dahan-dahan. Pag umakyat yan ng ganyan guys, yun. Napapansin nyo, nahina na. Yun nawawala na. Yun. Ibig sabihin namatay na yung water pump natin guys. Kasi nga, si water pump yung nagpapakyat ng tubig. Ito, hindi ko na tinanggal tong float valve na to kasi di ba nga naglagay tayo ng bypass kanina. Yung bypass na yun, halimbawa ngayon kasi mahina ang tubig kaya hindi naakit talaga pag hindi na under water pump. Pero pag mga halimbawa sabihin natin madaling araw, malakas ang tubig, may tendency siyang umakyat dito, kaya dapat meron pa rin tong float valve kasi yung free flow na galing kay Maynilad, siya yung magkocontrol naman. Bawa, puno na, aangat ito. Yun, wala talagang tubig na para umawas ito. Or walang tubig na akit dito sa storage tank natin. Kumbaga, walang dahilan o reason na mag-overflow yung ating storage tank. Ayan. Yeah, yun yung ginawa natin guys. Hindi natin disable yung float valve. Tapos yung float switch natin, siya naman yung nagko-control sa baba. Doon naman sa baba, sa storage tank, baligtad naman. Diba ganyan, naka-float ngayon yung ating float valve. Ano naman niya,
Pag naman siya naghang na ano, under yung water pump, yun. Kumbaga, pero yung line natin, isa yung linya natin na kinuha from float valve tsaka doon sa float valve sa baba, di sa tataas at tsaka sa float valve sa baba. Kumbaga, nakasynchronize siya kasi kailangan isang linya lang yung ano natin, patatakbuhin natin para synchronize siya. Kumbaga, ayan, ito guys, wala ng tubig, madetect doon sa baba. Sa baba Hindi, stop si motor. Kung may tubig na ulit, dito naman is puno, stop pa rin si motor. Pero kung may tubig sa baba at naubusan dito ng tubig, aandar si motor para mag-fill dito sa tubig natin. Ayan. Yung ating float switch, yan. Pag nakahang na ganyan yan, di under yung water pump. Pero pag ganyan, may tubig na yan. Ayan, narinig nyo na under yung water pump natin. Pag ganyan naka-float siya. Pero pag naubos ang tubig, maghahang yan. Ayan, kung mapapansin nyo or marinig nyo, nawala yung ugong ng motor. Ibig sabihin, kinat niya yung current, hindi umandar yung motor, guys. Yan. Para ito, para hindi masunog yung motor natin or water pump dito sa baba. Pag halimbawa, naubos na yung laman na tubig nitong ating storage tank. Ito naman, galing to kay Maynilad, guys. Ayan, every time na mababawasan naman yung ating tubig or storage tank ng tubig is under ito or kumbaga mag-fill na siya galing kay Maynilad, guys.